Sa paglabas pa lang ng bago niyang panganay, pinilit siya ng biyenan niyang matulog sa isang madilim, amag na bodega. Pero isang salita mula sa nurse ang biglang nagpatahimik sa matanda. Ano ang nangyari? Naaalala ko pa ang araw na nanganak ako, isang kakaibang halo ng matinding sakit at walang hanggang kaligayahan. 9 na buwan at 10 araw ng pagdadala, ipinangako ko sa sarili na pagkatapos ng lahat, makakapagpahinga ako sa isang malinis, malamig na silid para makabawi. Ngunit nawala ang pangarap na yon paglabas ko pa lang ng delivery room. Si Doña Elena, ang biyenan ko, ay kalmadong itinuro ang madilim na bodega sa dulo ng pasilyo, kung saan nakatambak ang mga lumang kumot at basag na upuan. Doon ka matulog. Sayang sa kuryente ang aircon. Malamig para sa bagong panganak, sabi niya, malamig ang boses at walang bahid ng awa. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, akala ko nagkamali ako ng dinig. Si Marco, ang asawa ko, ay nakatayo doon, mukhang alanganin pero walang sinabi. Nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko, pilit na pinipigilan ang luha ko na huwag tumulo sa harap nila. Ang bodega ay basa at may amoy ng amag. Isang lumang bakal na kama ang nakahiga sa gitna ng silid, at sa dingding may mga bakas ng semento na lumabas mula sa nabakbak na pintura. Niyakap ko ang aking anak at tumulo ang pawis sa aking noo. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ginagawang ganito. Ang dahilan niya ba na makatipid ng kuryente ay sapat na para ang isang bagong panganak ay magtiis sa init at hirap na ito. Noong gabing iyon, ang tunog ng mga lamok sa tenga ko at ang mahinang hininga ng aking anak ay nagpahirap sa puso ko. Naalala ko ang nanay kong si Doña Corazon na nasa probinsya. Kung alam lang niya ito, siguradong masisira ang puso niya. Pero hindi ko siya matawagan dahil ayokong mag-alala siya. Kinaumagahan, nagpa siya akong mag-isa akong pupunta sa front desk para magtanong tungkol sa presyo ng e-room. Si Nurse Lilian, ang tumulong sa akin noong nanganak ako, ay nagulat nang makita ako, bakit ka nasa bodega? Sino ang nagpapahintulot sa'yo? Ngumiti lang ako at ipinaliwanag, sabi ng biyenan ko para makatipid. Kailangan mo ng maingat na pag-aalaga. Ang bodega ay hindi malinis, makakasama iyon sa'yo at sa sanggol, sabi ni Nurse Lilian na nakakunot ang noo. Alam ba ito ng biyenan mo? Hindi ako umimik. Agad niya akong dinala sa tulong at kumuha ng e-room. Ginamit ko ang sarili kong naipon para magbayad nang walang sinasabi kaninuman. Nang hapon na yon, nang dumating si Doña Elena at makita kami ng aking anak sa isang maluwag, malamig na silid, nanlaki ang mga mata niya na may halong galit. Saan ka kumuha ng pera? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito? Bago pa man ako makasagot, pumasok si Nurse Lilian, may dalang record, tiningnan ang biyenan ko, at sinabi ang isang bagay na nagpatahimik sa kanya. Alam mo ba? Kung pinabayaan mo siya sa bodega kahapon, mataas ang posibilidad na magkaroon siya ng impeksyon pagkatapos manganak. Kung mangyari yon, sino ang magbabayad? Nawalan ng imik si Doña Elena, at agad na sumulyap kay Marco, na parang humihingi ng tulong, pero nanatili siyang tahimik. Tiningnan ko siya na may halong lungkot at kaluwagan dahil sa wakas may isang taong nagtanggol sa akin. Hindi ko alam kung saan papunta ang lahat ng ito pero alam ko na nagsisimula pa lang ang gulo sa bahay na yon. Pagkatapos ng hapong iyon, ang kapaligiran sa e-room, bagaman malamig, ay napakabigat. Higa ako na yakap ang aking anak, nararamdaman ko ang bawat kirot ng tahi ko at bawat sulyap ng biyenan ko na parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Si Doña Elena ay nakaupo sa upuan sa tabi ng pinto, tahimik pero patuloy na gumagalaw ang mga paa niya sa sahig, na parang pinipigilan ang galit. Patuloy pa rin si Marco sa dati niyang ugali kapag nasa gitna siya namin ng nanay niya. Nagkunwari siyang abala sa kanyang telepono, at paminsan-minsan ay nagtataas ng ulo at mumingiti ng pilit. Naiintindihan ko na hindi siya masamang tao, pero napakahina niya, lalo na sa harap ng nanay niya. Sa huli, nagsalita si Doña Elena, malamig ang boses na parang yelo, Analia, totoo ang sinasabi ko, pagkatapos manganak, kailangan mong mag-ingat. Sa sobrang lamig ng aircon na ito, sasakit ang mga buto mo at kasukasuan, huwag mo akong sisihin. Ngitian lang ako, ayokong makipagtalo. Pero nagpatuloy siya sa pagsasalita, mas mabigat ang tono. At saka, magkano ang ginagastos mo sa e-room na ito, samantalang may daan-daang gawain sa bahay? Sa tingin mo, ano ang mangyayari sa pamilya namin kung gumagastos ka ng ganito? Humarap ako sa kanya at nanatili akong kalmado. Naiintindihan ko ang sinasabi mo pero kailangan namin ng malinis at ligtas na kapaligiran.
Kahapon, may lagnat ako, kung nasa bodega ako, paano ko alagaan ang anak ko? Iwinagayway ni Doña Elena ang kanyang kamay. Mga rason. Noong ipinanganak ko si Marco sa gitna ng tag-init, walang aircon, pero lumaki siyang malusog. Hindi na ako sumagot. Alam ko na ang kanyang paniniwala ay, kung ano ang tiniis ko noon, iyon din ang kailangan mong tiisin ngayon, nang walang pakialam na nagbago na ang panahon at ang mga kondisyon. Nang umuwi si Doña Elena sa gabi para maghanda ng almusal para sa susunod na araw, huminga ng malalim si Marco. Kailangan mo ring tiisin si nanay. Matanda na siya at hindi siya sanay sa mga modernong bagay. Tiningnan ko siya at marahan akong nagtanong. Sa tingin mo ba, tama na nasa bodega ako? Iniiwasan niya ang mga mata ko. Hindi iyan ang sinasabi ko pero gusto lang ni nanay na maging maayos ka. Umiti ako ng mapait. Gusto bang maging maayos habang pinapayagan ang bagong panganak na manatili sa isang madilim, amag na bodega? Ito ba ay maayos? Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tunog ng aircon ay regular pero gulong-gulo ang isip ko. Iniisip ko ang mga susunod na araw sa bahay, siguradong may mas maraming problema. Hindi ako gusto ng biyenan ko. Simula nang ikasal ako, lagi siyang naghahanap ng mali sa akin. Kinaumagahan, tulad ng inaasahan ko, dumating si Doña Elena sa ospital na may dalang mainit na lugaw. Marahan niyang inilagay ang bag sa mesa at sinabi sa akin, naghanda ako ng lugaw ng mga paa ng baboy para maging malusog ka, huwag kang maging mapili. Binuksan ko ang lalagyan at amoy na amoy ang taba. Mahina ang tiyan ko at ngayon pa lang ako nanganak, nasusuka ako sa amoy. Nang makita niyang hindi ako kumakain agad, kumunot ang noo niya. Nagising ako ng 4:00 ng umaga para iluto ito. Nagrereklamo ka ba? Si Nurse Lilian ay pumasok para kumuha ng blood pressure ko. Nakita niya ang mangkok ng lugaw at sinabi, ang mga bagong panganak ay kumakain ng maraming paa ng baboy na nagiging sanhi ng pananakit ng tiyan at kulang sa gatas. Dapat na kumain ng mga pagkaing madaling matunaw. Taas ang kilay ni Doña Elena. Ang mga kabataan ngayon marami na ang alam. Pinutol siya ni Nurse Lilian. Ma'am, hindi po ako nagpapanggap na alam ko ang lahat. Ito po ay medical knowledge. Nagtatrabaho ako dito ng 8 taon at marami na akong nakitang mga bagong panganak na bumalik sa ospital dahil sa maling pagkain. Ang kalusugan ng nanay at ng sanggol ang pinakamahalaga. Nawala ng imik si Doña Elena at nagpula ang mukha niya. Alam ko na hindi siya masaya na pinagsasabihan siya sa harap ko, pero gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano, may isang taong naglakas loob na sabihin ang ayaw niyang marinig. Kumain ako ng lugaw na may tinadtad na karne na dinala ni Nurse Lilian, at nag-isip, kung nasa bahay ako, sino ang magtatanggol sa akin laban sa mga lumang paniniwala na ito? Nang hapon na yon, dumating ang nanay kong si Doña Corazon mula sa probinsya para bumisita. Pagpasok niya, tiningnan niya ako na may luha sa mga mata. Ang payat mo, bakit kailangan mong gumastos ng pera sa i-room na ito? Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko at mahinang sinabi, ako ang nagbayad, kailangan ko ng malinis na lugar para sa akin at para sa apo mo. Naiintindihan ako ng nanay ko at marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Ang mga mata niya ay may halong lungkot pero hindi niya ako sinisisi. Nang umalis ang nanay ko, agad na nagsalita si Doña Elena. Tiyak na ipinagmamalaki ka ng nanay mo. Ang anak niya ay gumagastos ng parang wala ng bukas. Hindi ako sumagot. Alam ko na kung makikipagtalo ako, lalo lang lalala ang sitwasyon. Noong gabing iyon, niyakap ko ang aking anak at naamoy ang amoy ng gatas at sinabi sa sarili ko, kailangan kong maghanap ng paraan para protektahan ang aking anak at ang sarili ko. Hindi ako maaaring manatiling tahimik at hayaan na diktahan ng iba ang lahat. Malapit na ang araw ng pag-uwi at alam ko na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Dumating ang araw ng pag-uwi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Noong umagang iyon, niyakap ko ang aking maliit na anak na may halong kaligayahan at pag-aalala. Masaya dahil malusog ang anak ko at nag-aalala dahil babalik na ako sa bahay na alam kong hindi magiging mapayapa. Dumating si Doña Elena sa ospital ng maaga na may dalang bag ng mga damit at isang itim na plastic bag, sa loob ay may ilang mga gulay at patatas. Sinabi niya, pag-uwi mo, kailangan mong kainin ang niluto ko, huwag kang umasa na may karne at isda. Tumango lang ako, ayokong makipagtalo. Si Marco ang nag-aasikaso ng mga papeles sa pag-uwi. Bago ako umalis, pinayuhan ako ni Nurse Lilian, pag-uwi mo,
tiyakin na mayroon kang maaliwalas na higaan, at huwag manatili sa isang basa at amag na lugar. Ang bagong panganak ay nangangailangan ng sariwang hangin at hindi dapat malamig o mainit. Nagpapasalamat akong hinawakan ang kamay niya, maraming salamat sa inyo. Paglabas namin sa ospital, may taxi na naghihintay na nakuha ni Doña Elena. Pero ang nakakagulat ay inilagay niya ang lahat ng gamit niya sa upuan sa tabi niya, at ako ay kailangang umupo sa likod na may kasama ang bag ng mga damit ko. Sa buong biyahe, hindi siya nagsalita sa akin, paminsan-minsan lang siyang bumaling sa driver at sinabihan itong magmadali para makauwi agad ang apo niya. Pagdating sa bahay, bumukas ang pamilyar na berdeng bakal na gate. Ang amoy ng basa mula sa likod ng bahay ay umakyat. Ang bahay ay hindi malaki pero may 3 tulugan. Akala ko magkasama kami ng aking anak sa kwarto namin tulad ng dati. Pero pagpasok ko pa lang, itinuro ni Doña Elena ang dulo ng bahay. Mula ngayon, ikaw at ang bata ay matutulog sa bodega doon para madali ko siyang mabantayan. Nawalan ako ng inik. Kilala ko ang bodega na yon. Ang amoy ng amag, ang mga tambak ng lumang kumot at ang maliit na bintana. Niyakap ko ang aking anak at parang pinipiga ang dibdib ko. Nanay, hindi malinis ang silid na ito, natatakot ako na makakasama ito sa kalusugan ng bata. Tinaasan niya ako ng kilay. Noon, pinalaki ko si Marco sa silid na ito, ang mga bata ay hindi madaling magkasakit tulad ng iniisip mo. Mapili ka lang. Si Marco ay nakatayo sa tabi, mukhang alanganin. Paano kung sa kwarto na lang kami ni Mrs. Nanay? Agad niya itong pinutol. Hindi, ang kwarto na yon ay para sa mga bisita o para sa akin kapag kailangan kong magpahinga. At siya, ang bagong panganak, kailangan niyang hiwalay para hindi siya lamigin. Kinagat ko ang labi ko, alam kong walang saysay kung sasagot pa ako. Sa huli, lumipat ako sa bodega. Pagkatapos lang ng kalahating araw, naramdaman ko na tuyo ang lalamunan ko, at ang anak ko ay nagsimulang bumahing ng ilang beses. Dinala ko ang anak ko sa sala para makakuha ng sariwang hangin, pero tiningnan ako ni Doña Elena. Sumusuway ka ba sa akin? Bumalik ka sa kwarto mo. Bumalik ako, pero mayroong galit sa loob ko. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagod at galit. Sa umaga, patuloy na pumapasok si Doña Elena sa kwarto, at bawat pagpasok niya, nagbibigay siya ng mga payo, mula sa kung paano ko yakapin ang aking anak, kung paano ko siya padedehin, at kahit kung paano ko hugasan ang buhok at mukha ko. Ang bagong panganak ay hindi dapat maghugas ng buhok sa loob ng 3 buwan, sabi niya, at binigyan ako ng basang tuwalya para ipunas. Gusto kong ipaliwanag na ang medical knowledge ngayon ay iba na sa noon, pero bago pa man ako makapagsalita, pinutol niya ako. Nanganak ako ng 3 anak at pinalaki ko sila ng walang tulong sa mga libro. Si Marco ay laging umiiwas, pag-uwi niya mula sa trabaho, tahimik siyang kumakain, at bihira siyang tumatagal sa tabi ko. Nagsimula akong maramdaman na parang estranghero sa sarili kong bahay. Isang hapon, habang nagpapalit ako ng lampin, narinig ko ang biyenan ko na galit na kausap sa telepono. Sinasabi ko na mapili ang manugang ko. Gusto niya ng malinis, malamig na silid na parang reyna. Swerte pa siya na inilagay ko siya sa bodega, para malaman niya ang lugar niya. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humahawak sa puso ko. Niyakap ko ang aking anak, pilit na pinipigilan ang pag-iyak, pero patuloy na tumutulo ang luha ko. Ang anak ko ay ilang araw pa lang, kailangan niya ng katahimikan at malinis na kapaligiran. Pero iniisip niya lang ang pagdidisiplina sa akin, nang walang pakialam sa kalusugan ng apo niya. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang sinabi ni Nurse Lilian sa ospital, at iniisip ko na kailangan kong gumastos para manatili sa room sa loob lang ng ilang araw. Pagkatapos, tiningnan ko ang anak ko, at nagsimulang tumindi ang determinasyon ko, hindi ko papayagan na maranasan ito ng anak ko. Kinaumagahan, tahimik akong tumawag sa isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang pribadong ospital. Tinanong ko ang presyo ng silid at ang mga serbisyo para sa pag-aalaga pagkatapos manganak. Sinabi ng kaibigan ko na mayroon silang pakete na kasama ang lahat ng room, kasama ang pag-aalaga sa nanay at sa sanggol, sapat na nutrisyon, at malinis na silid. Hindi ito mura, pero mayroon akong naipon bago pa man ako ikasal. Pagkatapos ng tanghali na yon, humingi ako ng pahintulot na lumabas para sa isang medical check-up at dumiretso ako sa pribadong ospital para pirmahan ang kontrata. Magpapadala sila ng sasakyan para sunduin kami ng anak ko sa susunod na araw. Inihanda ko ang lahat ng kinakailangang dokumento, damit at gamit.
Nang gabi na iyon sa hapunan, nagpatuloy si Doña Elena sa kanyang mga reklamo tungkol sa pagiging mapili ko. Nanatili akong tahimik. Sa isip ko, nakita ko na ang imahe ng bagong silid, kung saan kami ng anak ko ay magiging tahimik, malinis, at lalo na walang magbabantay sa bawat hininga namin. Pero hindi ko inaasahan na sa pribadong ospital na iyon, isang salita mula sa nurse ang magiging sanhi upang si Doña Elena, na laging naniniwala na siya ang tama, ay maupo at hindi makapagsalita. At iyon ang mangyayari kinabukasan. Kinaumagahan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ang sinag ng araw ay dumaan lang sa maliit na bintana ng bodega, pero ang hangin ay masikip at mainit. Tiningnan ko ang aking maliit na anak na nakahiga sa tabi ko, ang mukha niya ay pulang-pula sa init. Magdamag akong nagpaypay para hindi siya pawisan. Marahan kong inilagay siya sa kama, at kinuha ang bag na inihanda ko noong nakaraang gabi. Sa loob ay may mga damit para sa akin at sa aking anak, mga dokumento sa ospital, kaunting pera, at ilang mahahalagang bagay. Alam ko na kung mailalabas ko ang anak ko ngayong umaga, magkakaroon ako ng kahit papaano na oras para magpahinga at alagaan ang aking anak. Si Marco ay natutulog pa sa kwarto namin. Simula nang umuwi ako, hindi siya natutulog sa kwarto namin para mas madaling mabantayan ng nanay niya ang anak namin. Tahimik ko lang siyang tiningnan at umalis. Ayokong gisingin siya, at ayoko na ring marinig ang mga payo na kailangan mong tiisin si nanay. Si Doña Elena ay nasa kusina, ang tunog ng paghiwa ng kutsilyo ay mabilis, at ang amoy ng lugaw na may paa ng baboy ay naroon. Niyakap ko ang aking anak at naglakad ng mabilis palabas bago niya pa ako makita. Pero paglabas ko pa lang sa bakuran, narinig ko ang boses niya. Saan ka pupunta ng maaga? Nilunok ko ang laway ko, at pilit na pinanatili ang kalmado kong boses. Dadalhin ko ang apo mo sa ospital para sa isang appointment na binigay ng doktor noong nakaraang araw. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, may halong pagdududa ang mga mata niya. Pwedeng sa hapon na lang, bakit mo kailangang ilabas ang bata sa init? Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako at naglakad ng mabilis patungo sa gate. Naghihintay na ang sasakyan ng pribadong ospital. Ang driver ay may uniforme at magalang siyang bumati sa akin at marahang niyakap ang anak ko papasok. Nang makita ni Doña Elena ang puting sasakyan na may mga salitang serbisyo sa pag-aalaga ng nanay at sanggol na nakatayo, biglang nagdilim ang mukha niya. Ano na naman ang ginagawa mo? Nanatili akong matyaga. Gusto ko lang na maging malinis at maginhawa ang lugar para makabawi ako. Nagbayad na ako, hindi ako mang-abala sa pamilya. Hindi pwede. Halos sumigaw siya. Ano ang ibig mong sabihin sa paglipat? Gusto mong umalis para sabihin ng mga tao na pinapalayas ng biyenan ang kanyang manugang. Mahina kong hinigpitan ang yakap ko sa aking anak, nanginginig ang boses ko pero matatag. Gusto ko lang na maging maayos ang apo mo. Sinubukan ni Doña Elena na kunin ang bag ko, pero isang boses ang narinig mula sa loob ng sasakyan. Ma'am, ako po ay nurse ng ospital. Mas mabuting hayaan niyo ang bagong panganak at ang sanggol na pumunta sa e-room namin. Ang sanggol ay may mga sintomas ng lagnat, kung hindi siya matatanggal agad, maaaring maging pneumonia. Nagulantang si Doña Elena na parang sinabuyan siya ng malamig na tubig. Lumaki ang mga mata niya na nakatingin sa akin at sa anak ko. Ito ang unang beses na nakita ko ang takot sa mukha niya. Lagnat? Lagnat? Bakit hindi mo sinabi? Nanginginig ang boses niya. Marahan akong nagsalita. Sinabi ko na maraming beses na ang bodega ay masyadong mainit at basa, pero hindi kayo naniniwala. Ngayon, kinumpirma na ito ng doktor at nurse. Sumagot ang nurse, seryoso ang boses. Ang mga bagong panganak ay napakasalimpatak. Kung ang temperatura ng silid ay hindi tama o ang kapaligiran ay hindi malinis, ang panganib ng impeksyon sa respiratory at mga komplikasyon ay napakataas. Nawalan ng lakas si Doña Elena, umupo siya sa bato sa bakuran. Ang labi niya ay gumalaw-galaw pero wala siyang nasabi. Alam ko na ang salita na iyon ay hindi lang nagpapakaba sa kanya tungkol sa kalusugan ng apo niya, kundi pati na rin sa kanyang sarili, na laging naniniwala na ang kanyang lumang paraan ng pagpapalaki ay ang pinakamahusay. Si Marco ay tumatakbo mula sa loob ng bahay. Nang makita niyang nakaupo ang nanay niya, nag-alala siya. Ano ang nangyari, nanay? Umiling lang siya. At tiningnan ko siya, dadalhin ko ang apo mo sa pribadong ospital para sa tamang pag-aalaga. Pwede kang bumisita kahit kailan, pero hindi ko papayagan na bumalik ang anak ko sa bodega na yon.
Natahimik si Marco ng matagal at mahinang tumango. Siguro naiintindihan niya na sa pagkakataong ito, hindi ako magpapatalo. Nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Sa bintana, nakita ko ang biyenan ko na nakaupo pa rin sa upuan, ang mga balikat niya ay nakahinga. Gumaan ang pakiramdam ko at may halong lungkot. Kung hindi dahil sa salita ng nurse, siguro naniniwala pa rin siya na tama siya, at kailangan ko pa rin na magtiis at ang aking anak sa madilim na silid na iyon. Pagdating sa ospital, agad akong dinala sa E-room. Ang silid ay maliwanag, malinis, may air purifier, at matatag na temperatura. Ang anak ko ay sinuri ng doktor, at sa kabutihang palad, mayroon lang siyang lagnat at walang komplikasyon. Binigyan nila siya ng gamot para sa lagnat at sinabi sa akin na bantayan siya ng maingat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, nakatulog ako ng mahimbing sa tabi ng aking anak, nang walang lamok na gumagalaw, nang walang amag na amoy, at nang walang mapanuring boses ng biyenan ko. Pero alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Maaga o huli, hahanapin ako ni Doña Elena, at kailangan kong maging handa para sa susunod na pagharap. Ang pagharap na sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na maging mahina ako. Akala ko, kapag nasa E-room na ako, magiging mapayapa ako sa loob ng ilang araw. Pero pagkatapos lang ng isang araw, ang hinala ko ay naging totoo. Kinaumagahan, pagkatapos ko lang napadedehin ang aking anak, biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena ay lumitaw, na may matatag na mukha. Sa likod niya ay si Marco, na may halong pag-aalala. Gaano katagal ka dito? Agad siyang nagtanong, mabigat ang boses na parang tingga. May kwarto naman sa bahay, mayroong mag-aalaga, bakit kailangan mong gumastos ng pera sa lugar na ito? Inilagay ko ang aking anak sa kama, at marahan akong sumagot. Mananatili ako dito hanggang sa maging matatag ang kalusugan ko at ang anak ko. Mas maganda ang kondisyon dito para sa apo mo. Umiti siya ng mapait, pero sa ngiting iyon ay may halong galit. Sa tingin mo ba marami kang pera? Hindi sa iyo ang pera na yan, sa pamilya natin yan. Nag-aalangan si Marco. Nanay, ang pera na ito ay personal na pera ni Analia. Humarap siya. Anong personal na pera? Kapag naging manugang ka na, ang anumang kikitain mo ay para sa pamilya, walang personal na bagay. Naramdaman ko na parang sinisikip ang dibdib ko, pero pilit kong pinigilan ang sarili ko. Nanay, ito ay ang naipon ko bago pa man ako ikasal kay Marco, gagamitin ko ito para sa anak ko. Kinunot ang noo ni Doña Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ba kayang alagaan ang apo ko? Ang kapaligiran sa silid ay naging masikip. Gusto ko sanang sumagot, pero pumasok si Nurse Lilian, na parang isang tagapagligtas. Inilagay niya ang tray ng gamot sa mesa at tiningnan si Doña Elena. Ma'am, dito, babantayan namin ang sanggol oras-oras. Kahapon, mayroon siyang lagnat, sa kabutihang palad ay naipasok siya ng maaga. Kung nanatili siya sa mainit at basa na lugar, mataas ang panganib ng pneumonia. Kumunot ang noo ni Doña Elena. Ginagalingan niyo lang ang pananakot. Noong nanganak kami, sa bahay lang, walang ospital, walang aircon, pero malusog pa rin kami. Hindi umiwas si Nurse Lilian, kalmado ang boses pero matatag. Ma'am, totoo po na noong araw, walang mga pasilidad, pero dahil din doon, maraming bagong panganak ang hindi nabuhay pagkatapos ng unang buwan. Ngayon, umuunlad ang medisina, bakit hindi natin ito gamitin para protektahan ang apo mo? Nakita ko ang mga mata ni Doña Elena na nag-aalangan, pero humarap siya sa akin na parang pilit niyang pinaninindigan ang kanyang posisyon. Kahit ano paman, kailangan ka pa ring umuwi. Ang pagiging dito ay magastos at magiging katatawanan ka sa mga tao. Sasabihin nila na pinapahirapan ko ang aking manugang, kaya umalis siya. Alam ko na mas nag-aalala siya sa kanyang reputasyon, kaysa sa kalusugan ng apo niya. Huminga ako ng malalim at sinabi ang bawat salita ng malinaw. Hindi ako umaalis. Gusto ko lang na maging ligtas ang aking anak. Kung mahal mo ang apo mo, pakiusap, hayaan mo akong manatili dito ng 2 linggo pa. Nanatiling tahimik si Doña Elena, ang mga mata niya ay nakatingin sa bintana, ang hangin ay parang tense. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono niya. Sinagot niya ito at namutla ang mukha niya. Ang boses sa kabilang linya ay parang doktor sa probinsya, isang kakilala niya. Narinig ko lang ang ilang salita, ang resulta ng pagsusuri bahagyang anemia, kailangan niya ng karagdagang nutrisyon at pahinga ang kapaligiran ay dapat malinis. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa upuan, tahimik sa loob ng ilang minuto.
Nakita ko ang pagod sa mga mata niya, isang bagay na bihirang kong makita noon. Humarap siya sa akin at mas mahina na ang boses niya. Sabi ng doktor ang apo ko ay may anemia, mahina ang immune system, buti na lang at dinala siya dito ng maaga. Tumango ako ng marahan. Nakikita mo, nanay. Ayoko na sumuway sa'yo, gusto ko lang na maging malusog ang apo mo. Huminga ng malalim si Doña Elena na parang may nilunok siya. Okay, manatili ka pa. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Naramdaman ko na ang galit sa boses niya ay bumaba na. Siguro ang tawag sa telepono at ang mga salita ni Nurse Lilian ay nagpaliwanag sa kanya. Si Marco ay nakaupo sa tabi ko at marahan niyang hinawakan ang balikat ko bilang paghingi ng tawad. Wala akong sinabi, tumango lang ako ng marahan. Alam ko na mahaba pa ang daan para baguhin ang pananaw ng biyenan ko, pero sa pagkakataong ito, napanatili ko ang desisyon para sa aking anak. Si Doña Elena ay nanatili ng kaunti pa at umalis. Bago siya umalis, tumayo siya at tiningnan ang apo niya sa kama, ang mga mata niya ay hindi na ganoong kalamigan. Nang sumara ang pinto, huminga ako ng maluwag. Alam ko na hindi pa tapos ang laban, pero nanalo ako sa isang yugto, at sa puso ko, mayroong maliit na pag-asa. Pag-asa na isang araw, tunay niyang maintindihan at mamahalin ako tulad ng pagmamahal niya sa sarili niyang anak. Pagkatapos ng 2 araw pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang kapaligiran sa pagitan namin ng biyenan ko ay naging mas kalmado. Pero alam ko na si Doña Elena ay hindi madaling sumuko, lalo na kung nararamdaman niyang nawawala ang kanyang kapangyarihan. Nanatili ako sa e-room, ang anak ko ay wala ng lagnat at kumakain at natutulog ng maayos. Sinabi ng doktor sa akin na magpahinga at huwag mag-alala dahil ang emosyonal na kalagayan ng nanay ay nakakaapekto sa dami ng gatas para sa anak. Sumunod ako sa payo, pilit na pinanatili ang kalmado ko, pero nag-aalala pa rin ako sa loob. Kinaumagahan, pagkatapos ko lang napatulugin ang aking anak, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena, na may dalang malaking bag, ang amoy ng Chinese herbal medicine at steaming herbs ay lumabas sa silid. Ngayon, dinalhan kita ng herbal medicine at steaming herbs. Sila sa ospital ay nag-aalaga, pero ang mga ito ay ako lang ang nakakaalam kung paano ito lutuin ng tama. Inilagay niya ang bag sa mesa, na parang gumagawa siya ng isang malaking bagay. Pilit akong ngumiti. Salamat, nanay. Pero sinabi ng doktor na hindi ako dapat mag-steam ng maaga, maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkawala ng gatas. Tinaasan niya ako ng kilay. Doktor na naman. Mas naniniwala ba kayo sa mga doktor kaysa sa inyong biyenan? Nanganak ako ng 3 anak at pinalaki ko sila nang hindi kailangan ng mga libro. Huminga ako ng malalim at pilit na sinabi ng marahan. Hindi po sa hindi ako naniniwala sa inyo, pero nagbago na ang panahon. Ngayon, mayroon ng kaalaman at kagamitan ang mga doktor, gusto kong sundin ito para maging sigurado. Hindi sumagot si Doña Elena, kinuha lang niya ang isang madilim na brown na pakete ng herbal medicine na may halong amoy. Inumin mo itong buong pakete, siguradong magiging malusog ka at dadami ang gatas mo. Tiningnan ko ang pakete, naalala ko ang kwento ng isang pasyente sa tabi ko noon, na uminom ng herbal medicine na hindi niya alam ang pinagmulan at nagkaroon ng matinding allergy. Nag-aalala at natatakot ako, pero kung tatanggihan ko siya, sasabihin na naman niya na minamaliit ko siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Nurse Lilian para palitan ang tahi ko. Nang makita niya ang pakete ng herbal medicine, nagtanong siya, sino ang nagbigay nito sa'yo? Nag-aalangan ako. Ang biyanan ko po. Kinuha ni Nurse Lilian ang pakete at sinuri ito at sinabi ng diretsahan. Hindi malinaw ang mga sangkap nito, ang mga bagong panganak na umiinom nito ay maaaring magkaroon ng digestive problems, at kahit na maapektuhan ang kalidad ng gatas. Payo ko po sa inyo na huwag niyong hayaan na inumin ito ng inyong manugang. Kumunot ang noo ni Doña Elena. Nurse, ilang taon ka bang nag-aral para maglakas loob na maliitin ang aming tradisyonal na gamot? Nanatiling kalmado si Nurse Lilian. Ma'am, hindi po ako nagmamaliit, pero para sa mga bagong panganak, ang anumang substance na dumadaan sa gatas ng ina ay dapat naganap na ligtas. Kung gusto ninyo, pwede kong ipasuri ang sample para makatiyak. Nawala ng imik si Doña Elena. Alam ko na nasaktan ang kanyang damdamin, pero kahit papaano, nagsalita si Nurse Lilian para sa akin. Pagkatapos umalis ni Nurse Lilian, nanatiling tahimik si Doña Elena sa upuan. Hinahawakan ang gilid ng plastic bag pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, bumaba ang boses.
Gusto ko lang na maging maayos ka at ang apo ko, pero kung ayaw mong inumin, ayos lang. Tiningnan ko siya, napansin ko na sa unang pagkakataon, ang boses niya ay mayroong kaunting lambing, at agad akong sumagot. Alam ko na mahal mo ang apo mo, gusto ko rin na sundin ang sinasabi mo, pero ang kalusugan ng apo mo ang pinakamahalaga. Pakiusap, maniwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Hindi na nagsalita si Doña Elena, tumayo lang siya at umalis. Pero alam ko na sa loob niya, mayroon pa ring galit. Nang hapon na yon, bumisita si Marco, may dalang ilang prutas at isang maliit na bulaklak. Umupo siya sa tabi ko at nagsalita ng may halong paghingi ng tawad. Tumatawag sa akin si nanay, sinasabi niya na kausapin kita para umuwi ka. Ano ang sasabihin mo? Tanong ko. Ano ang iniisip mo? Natahimik siya ng ilang sandali at sinabi. Naiintindihan ko na gusto mo ang pinakamahusay para sa anak natin. Pero nag-aalala rin si nanay na sasabihin ng mga tao na pinapahirapan ng pamilya namin ang aming manugang. Umiti ako ng mapait. Kung pinapahirapan ako o hindi, sapat na alam natin sa loob ng bahay. Dahil ba sa takot sa sasabihin ng mga kapitbahay, kailangan kong hayaan ang apo niya na manatili sa isang mainit na bodega. Yumuko si Marco at hindi sumagot. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog sa tabi ng aking anak. Alam ko na ang pagtatalo na ito ay hindi magtatapos dahil lang sa ilang paliwanag. Ang biyenan ko ay sanay na sa pagkuha ng kapangyarihan sa bahay, at ngayon, ako ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay na may kinalaman sa apo niya. Ito ay isang hamon para sa kanya. Hindi ako nagkamali. Pagkatapos lang ng 2 araw, bumalik si Doña Elena na may dalang kwaderno at panulat. Pagpasok niya sa silid, marahan niyang inilagay ang mga ito sa mesa. Mula ngayon, ang lahat ng may kinalaman sa apo ko, kailangan mong isulat dito. Kung ano ang kinakain niya, kung ano ang iniinom niya, at kung gaano katagal siyang natutulog para mabantayan ko. Nagulat ako. Nanay, nasa ospital po ako, may mga doktor at nurse na nagbabantay sa akin. Tiningnan niya ako, matalim ang mga mata. Huwag kang mag-isip na dahil nagtatago ka dito, hindi kita mababantayan. Ako ang lola, may karapatan akong malaman ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Tiningnan ko siya ng diretsahan, kalmado pero matatag. May karapatan kayong mahalin ang apo nyo, pero ang karapatan na alagaan siya ay sa mga magulang niya. Iginagalang ko kayo, pero pakiusap, igalang nyo rin ako. Ang hangin ay parang tense. Umiti si Doña Elena, tumayo siya, at umalis. Alam ko na mula ngayon, ang pagtatalo ay hindi na magiging sa mga salita lang, kundi isang tunay na pagharap. At kailangan kong maging handa para sa mga paparating na araw ng gulo. Pagkatapos umalis ni Doña Elena sa silid ng walang sinasabi, akala ko mananatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali, pero pagkatapos lang ng 3 araw, nalaman ko na minamaliit ko ang pagiging matyaga niya. Nang linggo na yon, si Marco ay walang trabaho, kaya dumating siya sa ospital ng maaga. Pumasok siya, may dalang malaking bag, puno ng mga pagkain na ipinadala ng biyenan ko, lugaw na may paa ng baboy, pinakuluan na itlog ng manok, at ilang uri ng tradisyonal na inumin. Sinabi ni nanay na kainin mo ang lahat ng ito para magkaroon ka ng gatas, marahan niyang inilagay ang bag sa mesa. Gusto rin ni nanay na bumisita, pero natatakot siya na hindi ka maging masaya, kaya pinapunta niya ako. Tiningnan ko ang bag ng pagkain, pilit na pinigilan ang paghinga. Sinabi ko na kay nanay na ang mga pagkain na ito ay hindi maganda para sa bagong panganak. Masakit ang tiyan ko pagkatapos kong kainin, at hindi rin ito maganda para sa anak ko. Kinamot ni Marco ang ulo niya. Alam ko pero iba ang iniisip ni nanay. Sabi niya, noong araw, kinakain niya ang lahat ng iyon para magkaroon siya ng maraming gatas para palakihin ako. Natahimik ako dahil alam ko na kahit anong sabihin ko, walang magbabago kung hindi niya talaga naiintindihan. Pero napansin ko na kakaiba siya ngayon, ang mga mata niya ay nag-aalangan na parang may tinatago siya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Diretsahan kong tinanong. Nagulat siya ng kaunti at pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Si nanay nalulungkot siya ngayon. Sinabi niya sa akin na hindi mo siya kinikilala at nagdedesisyon ka sa lahat ng bagay ng walang pag-uusap. Sabi niya, kung mananatili ka pa rito, iisipin ng mga kapitbahay na totoo na pinapahirapan ng pamilya namin ang aming manugang. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Ano ang iniisip mo? Natahimik siya ng ilang sandali at marahang nagsalita. Gusto kong umuwi ka ng maaga para maging masaya si nanay.
Sa bahay, lilinisin ko ang kwarto namin at maglalagay ako ng aircon para makasama ka at ang anak natin, hindi sa bodega. Nang marinig ko ito, umiti ako ng mapait. Naiintindihan ko na ito ay isang taktika ng biyenan ko, gamit ang anak niya para kumbinsihin ako. Kung sasang-ayon ako, kukunin niya ang karapatan na alagaan ang apo niya. Marco, marahan kong sinabi. Kung gusto mo talaga ang pinakamahusay para sa amin, hayaan mo akong manatili dito hanggang sa sapat ang oras na sinabi ng doktor. Hindi ako naniniwala na ang ilang pangako ay maaaring magbago sa ugali ni nanay. Alam mo na ayaw niyang manatili ako sa kwarto natin. Yumuko si Marco. Nakikita ko ang pagtatalo sa loob niya. Sa isang panig ay ang nanay niya, sa kabilang panig ay ang asawa niya, at hindi siya naging sapat na malakas para pumili. Nang hapon na yon, nang lumabas si Marco para sumagot ng telepono, sinamantala ko ang pagkakataon para tawagan ang nanay ko. Ang boses ng nanay ko sa probinsya ay nag-aalala. Anak, narinig ko na ang biyenan mo ay nagsasabi sa lahat na umalis ka sa bahay at pumunta sa ospital at hindi mo kinikilala ang pamilya niya. Totoo ba? Kinagat ko ang labi ko, pilit na pinanatili ang kalmado kong boses. Huwag kang mag-alala, nanay, gusto ko lang na maging malusog ang apo mo. Hindi ako nag-aalala sa sasabihin ng mga tao. Huminga ng malalim ang nanay ko. Nag-aalala lang ako na masasaktan ka. Ang pag-iisip ng sobra habang nagpapagaling ay makakasama sa kalusugan mo. Pero dahil nagdesisyon ka na, maging matatag ka, nanay ay naniniwala sa'yo. Nang marinig ko ang sinabi ng nanay ko, tumulo ang luha ko. Alam ko na hindi ako nag-iisa at mayroon pa rin akong nanay na naniniwala sa akin. Nang gabi na yon, habang pinapatulog ko ang aking anak, bumalik si Marco na may mabigat na mukha. Umupo siya sa upuan at nag-aalangan. Sabi ni nanay, kung maging matigas ang ulo mo, pupunta siya dito at makikipag-usap sa harap ng lahat. Umiti ako ng mapait. Kung gusto niya, handa ako. Pero hindi ako makikipagtalo, hahayaan ko lang ang mga nurse at doktor na magsalita para maging malinaw sa lahat kung sino ang tama at kung sino ang mali. Tiningnan niya ako na parang nagulat at nalito. Siguro, hindi niya inaasahan na magiging kalmado ako. Nagbago ka na, mahina niyang sinabi. Noong araw, laging ikaw ang nagpapatalo. Malungkot akong umiti. Dahil noong araw, wala pa akong anak. Ngayon, kailangan kong maging matatag para protektahan ang aking anak, kahit na hindi ito magugustuhan ng iba. Pagkatapos ng 3 araw, ang inaasahan ko ay nangyari. Kinaumagahan, habang kumakain ako ng almusal, biglang dumating si Doña Elena na may kasamang 2 kapitbahay. Pumasok siya at malakas ang boses. Tignan niyo, ang manugang ko ay namumuhay ng marangya at sinasabi na pinapahirapan siya ng pamilya namin. Inilagay ko ang kutsara at tiningnan ko siya ng diretsahan at ang mga kasama niya. Pakiupo. Hahayaan ko ang nurse na ipaliwanag kung bakit kailangan ko na manatili dito. Sa sandaling iyon, dumaan si Nurse Lilian. Tinawag ko siya at tinanong siya na ipaliwanag ang kalagayan ng sanggol nang ipasok siya sa ospital at kung bakit kailangan niyang manatili sa isang malinis na silid. Ipinaliwanag ni Nurse Lilian ng malinaw kasama ang medical records. Ang 2 kapitbahay ay nanatiling tahimik, wala na silang masabi. Namutla si Doña Elena, alam ko na hindi niya inaasahan na sasalungat ako sa kanya sa lugar na yon. Pag-alis nila, tiningnan lang niya ako nang hindi nagsasalita. Pero sigurado ako na hindi siya titigil. At tama ako. Nang hapon na yon, tumawag sa akin si Marco, mahina ang boses. Sabi ni nanay, kung magiging matigas ka pa rin, hihingi siya ng karapatan na alagaan ang apo niya kapag bumalik ka na sa trabaho. Niyakap ko ang aking kamay, naramdaman ko na tumaas ang dugo sa mukha ko. Hindi na ito tungkol sa pananatili o pag-uwi, kundi tungkol sa karapatan na alagaan ang aking anak. At alam ko na nagsimula na ang tunay na laban. Nang gabi na yon, nang sabihin sa akin ni Marco na nagbanta ang nanay niya na hihingi siya ng karapatan na alagaan ang apo niya, halos hindi ako makatulog. Buong gabi akong nakahiga, yakap-yakap ang aking anak, at pinakinggan ang bawat maliit na hininga niya. Ang takot na may halong galit ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Alam ko na ang banta ni Doña Elena ay hindi biro. Siya ay mayroong maraming kakilala sa probinsya, at magaling siya sa pakikipag-usap, alam niya kung paano kumbinsihin ang mga tao na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang anak at apo. Kung kumalat ang balita na hindi ako sapat para alagaan ang aking anak, siguradong mas maraming tao ang maniniwala sa kanya kaysa sa akin.
Kinaumagahan, nang dumating si Marco sa ospital, hindi na ako nag-aksaya ng oras at diretsahan akong nagtanong. Sabihin mo sa akin ang totoo, seryoso ba si nanay sa sinabi niya? Iniiwasan niya ang mga mata ko at mahina ang boses. Sinabi lang niya yon dahil galit siya. Mahal na mahal niya ang apo niya, hindi niya ito agawin sa'yo. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Hindi ako naniniwala. Kung ano ang sinabi ng nanay mo, ginagawa niya. Alam mo na hindi ito simple. Huminga ng malalim si Marco at umupo sa tabi ko. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong maghanda, matatag kong sinagot. Tatanungin ko ang isang abogado at hihingi ako sa doktor na maghanda ng kumpletong record tungkol sa kalusugan ng anak natin. Para patunayan na inalagaan ko siya ng tama. Kung magiging malaki ang problema, mayroon akong ebidensya. Nagulat siya nang makita niya ako, siguro hindi niya ako nakitang naging ganoon kamatatag. Pagkatapos niyang umalis, tumawag ako sa isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang law office. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ko, sinabi niya, Analia, huwag kang maging kampante. Maraming pamilya, kapag nagiging malaki ang problema, handa silang magdemanda para sa karapatan na alagaan ang apo nila. Lalo na kung ang lola o ang pamilya ng asawa ay naniniwala na hindi karapat-dapat ang manugang. Pero huwag kang mag-alala, ang batas ngayon ay nagbibigay ng prioridad sa nanay para alagaan ang anak na wala pang 3 taon, maliban kung mapapatunayan na hindi karapat-dapat ang nanay. Panatilihin mo ang lahat ng dokumento, medical records, at maging handa ka na maging testigo kung kailangan. Nang marinig ko ang sinabi niya, gumaan ang pakiramdam ko, pero marami pa rin akong pag-aalala. Alam ko na may maraming paraan si Doña Elena para magbigay ng pressure. Nang hapon na yon, habang naglalakad ako sa ospital kasama ang aking anak, bigla kong nakita si Doña Elena na nakatayo sa gate, may dalang isang basket ng prutas. Ang mga mata niya ay nag-iisip, pero nang lumapit siya, ang boses niya ay mas malambot kaysa sa dati. Nagdala ako ng ilang oranges at itlog ng manok para kainin mo para magkaroon ka ng gatas. Tinanggap ko ang basket ng prutas. Salamat. Umupo siya sa bato at tiningnan ang apo niya ng matagal at sinabi. Pinag-isipan ko na ng mabuti. Sige, manatili ka pa ng 1 linggo at umuwi ka na. Kung mas matagal ka dito, mas magastos at sasabihin ng mga tao ang masama. Naiintindihan ko na hindi lang ito isang payo kundi isang ultimatum. Kung sasang-ayon ako, iisipin niya na nagpapatalo ako, at kung tatanggihan ko, magkakaroon siya ng dahilan para sabihin na matigas ang ulo ko at hindi ko siya kinikilala. Marahan akong sumagot. Nanay, hindi ko po sinasadya na saktan kayo, pero sinabi po ng doktor na kailangan kong manatili dito hanggang sa maging malakas ang immune system ng sanggol. Pakiusap, maniwala kayo sa akin sa pagkakataong ito. Kinagat ni Doña Elena ang kanyang labi at hindi nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at umalis, pero nakita ko ang matigas na tingin sa kanyang mga mata, na parang nagdesisyon na siya ng ibang plano. At tama ako, ang plano na iyon ay lumabas pagkatapos lang ng 3 araw. Kinaumagahan na iyon, isang empleyado ng ospital ang dumating sa silid ko at sinabi na mayroong isang taong gustong makipagkita sa akin at magrekomenda ng pagsusuri sa aking kakayahan na alagaan ang anak ko. Ang taong iyon ay nagpakilala bilang kaibigan ng pamilya. Agad kong naintindihan. Wala nang iba kundi si Doña Elena ang nasa likod nito, gusto niyang makahanap ng dahilan para dalhin ang apo niya sa bahay nila. Kalmado ko siyang pinapasok, at binigay ko sa kanya ang lahat ng medical records ng sanggol, ang mga dokumento mula nang ipanganak siya hanggang ngayon. Tinanong ko rin si Nurse Lilian na kumpirmahin ang lahat ng impormasyon. Sa harap nila, sinabi ko ng malinaw, handa akong makipagtulungan dahil naniniwala ako na inalagaan ko ang aking anak ng tama at sapat. Ang taong iyon ay tumango lang at walang sinabi pa. Pero alam ko na ang pagsubok na ito ni Doña Elena ay simula pa lang. Nang gabi na yon, tumawag sa akin si Marco, ang boses niya ay may halong pagod. Sabi ni nanay, kung magiging matigas ka pa rin, dadalhin niya ang apo niya sa probinsya sa loob ng ilang araw para makakuha siya ng sariwang hangin. Halos tumayo ako. Hindi. Ang anak ko ay wala pa sa 1 buwan, hindi siya pwedeng ihiwalay sa nanay niya. Kailangan mong sabihin kay nanay na hindi ako papayag sa anumang dahilan. Natahimik siya at marahang nagsalita. Naiintindihan ko, pero huwag ka ring maging masyadong galit, baka gumawa si nanay ng masama.
Alam ko na tama siya sa isang bahagi, pero naiintindihan ko rin na kung magpapatalo ako ngayon, maaaring mawala ang lahat. Noong gabing iyon, tumawag ako sa nanay ko. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ko, matatag ang boses niya. Kung kailangan, pupunta ako at mananatili kasama ka para makita kung sino ang maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa apo ko. Nang marinig ko ang sinabi ng nanay ko, gumaan ang pakiramdam ko. Siguro ito ang pinakamalakas na kakampi na mayroon ako ngayon. Tiningnan ko ang anak ko na natutulog ng mahimbing, at sinabi sa sarili ko na kahit anong mangyari, protektahan ko siya hanggang sa huli. Pero sa loob, alam ko na ang laban sa biyenan ko ay hindi naging ganoon katense. At ang isang maling hakbang ngayon ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ko sa lahat. Bukas, tatawag ako sa kaibigan kong abogado para maghanda ng isang malinaw na plano. At kung magbibigay si Doña Elena ng isang ultimatum, mayroon akong sagot na hindi niya mababago. Kinaumagahan na yon, habang pinapadedi ko ang aking anak, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Matatag ang boses niya at hindi tumatanggap ng hindi. Nasa bus na ako, pupunta ako sa ospital mayong tanghali. Hindi ako mapakali sa narinig ko sa'yo. Makikipagkita ako ng diretsahan sa biyenan mo para maging malinaw ang lahat. Nag-aalangan ako. Natatakot ako na kung magkita silang dalawa, magiging isang malaking pagtatalo, pero naisip ko, siguro ito ang tamang oras para may isang taong magsalita para sa akin, para maintindihan ni Doña Elena na hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng tanghali, lumitaw ang nanay ko sa pinto ng silid. Nakasuot siya ng madilim na asul na eday, at payat siya, pero matatag ang kanyang mga mata. Pagpasok niya pa lang, tiningnan niya ang anak ko ng matagal, at nanginginig ang boses niya. Ang kawawa kong apo. Binigay ko ang apo ko sa kanya para yakapin, at pagkatapos ng ilang minuto, dumating din ang biyenan ko. Akala ko, alam na ni Doña Elena ang balita mula kay Marco. Pumasok siya, at medyo nagulat nang makita niya ang nanay ko na nakaupo doon. Ay, umakyat din si At Corazon? Sinabi niya sa isang pilit na magalang na boses. Bakit hindi kayo nagsabi para nasundo ko kayo? Inilagay ng nanay ko ang apo ko sa kama, at diretsahan siyang nagsalita. Umakyat ako para magtanong tungkol sa nangyari sa nakaraang ilang araw. Bakit ang anak ko ay kailangan na manatili sa isang pribadong ospital samantalang ang pamilya ng asawa niya ay nasa bahay? Kumulot ang noo ni Doña Elena. May mali ba akong ginawa? Gusto ko lang na makatipid para manatili siya sa bahay at maranasan ang pagmamahal ng pamilya. Pagmamahal? Inulit ng nanay ko ang salita na may halong galit. Pinatulog mo siya sa isang mainit, basa, at amag na bodega. Iyan ba ang tinatawag mong pagmamahal? Alam mo ba kung gaano kadali magkasakit ang mga bagong panganak? Medyo nagpula ang mukha ni Doña Elena. Noong araw, pinalaki namin ang mga anak namin sa ganoong kondisyon, pero lumaki silang malusog. Iba na ang noon, iba na ang ngayon, sabi ng nanay ko. Pinatunayan na ng medisina na ang kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata. Ang anak ko ay dinala ang apo ko dito para protektahan siya, hindi para sumuway sa'yo. Ang hangin sa silid ay parang tense. Si Marco ay nakatayo sa tabi, at malinaw na hindi siya naglalakas loob na makialam. Nagsalita ako, pilit na pinanatili ang kalmado kong boses. Sana, huwag ninyong gawing pagtatalo ang bagay na ito, ang huling layunin ay para sa apo ninyo. Humarap sa akin si Doña Elena, bumaba ang boses niya, pero mayroon pa ring malalim na kahulugan. Kung totoo na para sa apo mo, kahit saan pwede, basta mayroong nagbabantay. Ako ang lola, mas maingat ako kaysa kaninuman. Tiningnan siya ng nanay ko ng diretsahan. Ang pagiging maingat ay hindi katumbas ng pagiging tama. Mahal mo ang apo mo, alam ko. Pero ang pagmamahal ay dapat na may kasamang pag-unawa. Kung hindi mo kayang magbago, kailangan nating pag-usapan kung sino ang mag-aalaga sa apo mo sa hinaharap. Ang salitang ito ay nagpatahimik kay Doña Elena. Nakita ko na hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadiretsahan ang nanay ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Nurse Lilian para suriin ang sanggol. Binati niya ang dalawang nanay at marahan siyang nagsalita. Ang sanggol ay bumabawi ng maayos. Pero pakiusap, tandaan nyo, sa panahong ito, ang pinakamahalaga ay ang kapaligiran at ang emosyonal na kalagayan ng nanay ng sanggol. Kung ang nanay ay stressed, magiging kakaunti ang gatas, at direktang makakaapekto sa paglaki ng anak. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo na humahawak sa tense na hangin. Ang dalawang nanay ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo.
Sa huli, nagsalita ang nanay ko. Mananatili ako dito kasama ang anak ko hanggang sa maging malusog siya. Ate Elena, kung gusto mong bumisita sa apo mo, hindi kita pipigilan, pero pakiusap, igalang mo ang pag-aalaga na sinabi ng doktor. Kinagat ni Doña Elena ang kanyang labi, at marahan siyang tumango. Hindi ko alam kung ito ay tunay na pagsang-ayon o pansamantalang pagpapatalo, pero kahit papaano, walang pagtatalo. Pagkatapos umalis ni Doña Elena, humarap sa akin ang nanay ko. Kailangan mong maging matatag, nanay ay nandito na, walang sinuman ang makakapilit sa iyo na gawin ang ayaw mo. Niyakap ko ang kamay ng nanay ko, naramdaman ko na parang binigyan niya ako ng lakas. Naiintindihan ko na ang pagharap na ito ay simula pa lang, pero mula ngayon, hindi na ako mag-iisa sa laban na ito. Nang gabi na yon, niyakap ko ang aking anak at nakatulog ako ng mahimbing. Kahit alam ko na hindi pa tapos ang gulo, mayroon na akong matatag na suporta. At may pakiramdam ako na hindi madaling susuko si Doña Elena, pero sa susunod, maaaring pumili siya ng ibang paraan, mas tahimik at mas mahirap hulaan. Pagkatapos ng pagharap ng dalawang nanay, ang kapaligiran sa silid ng ospital ay naging kakaibang tahimik. Hindi na biglang lumilitaw si Doña Elena o nagdadala ng mga reklamo tulad ng dati. Sa halip, sa tuwing bumibisita siya sa apo niya, nagdadala siya ng mga prutas na binalatan, bagong damit at marahan siyang nagtatanong. Natutulog ba ng maayos ang bata? Sapat ba ang gatas niya? Ang boses niya ay malambot na parang tela na kahit ako ay nagulat. Ang nanay ko sa tabi ko ay nag-ingat pa rin. Sa tuwing umuwi si Doña Elena, marahan niya akong pinapaalalahanan. Huwag kang maniwala agad. Ang mga taong sanay na may kapangyarihan sa bahay ay hindi madaling magbago. Maaaring ito ay isang paraan lang para makuha ang tiwala mo at pagkatapos ay sasalakay siya ulit. Naisip ko rin yon, pero ayoko na gawing isang tuloy-tuloy na laban ng lahat. Kaya, tinatanggap ko ang kabaitan na ito, pero nananatili akong nag-ingat sa loob ko. Lumipas ang isang linggo, mas gumaling na ang kalusugan ko, at tumataas din ang timbang ng sanggol. Sabi ng doktor na kung walang problema, pwede na kaming umuwi. Nang marinig iyon, ngumiti ng malaki si Doña Elena. Mabuti yan, umuwi na kayo sa bahay. Nilinis ko na ang kwarto ninyo at bumili pa ako ng bagong aircon. Nagulat ako. Ang salitang bagong aircon ay nakakaakit, pero naaalala ko pa rin ang tingin niya nang pilitin niya akong pumunta sa bodega. Dapat ba akong maniwala na sa pagkakataong ito, nagbago na siya? Ang nanay ko ay nakaupo sa tabi ko at tiningnan si Doña Elena ng diretsahan. Kung nilinis mo ang silid at tinupad mo ang iyong pangako, isa sa alang-alang namin. Pero gusto kong pumunta ako at ang anak ko para tingnan ang silid, kung malinis at ligtas ito para sa apo ko. Medyo nagulat si Doña Elena pero ngumiti siya. Siyempre, tingnan mo. Aling lola ba ang hindi gusto ang pinakamahusay para sa apo niya? Kinaumagahan, ayon sa schedule ni Nanay Lan, ako, ang nanay ko, at ang sanggol ay dinala ni Marco sa bahay para tingnan ang silid. Ang kwarto namin ay talagang nagbago. Ang mga dingding ay pininturahan ng maliwanag na kulay, bago ang bedsheet, at ang bagong aircon ay hindi pa natatanggal ang plastic. Nakikita mo? Sabi ni Doña Elena na may halong pagmamataas. Ginawa ko ang sinabi ko. Mula ngayon, manatili ka na dito at alagaan ang apo ko, at walang magpipilit sa iyo na pumunta sa bodega. Pumasok ako sa silid, binuksan ang bintana, at huminga ako. Ang amoy ng bagong pintura ay malakas pa. Kumulot ang noo ng nanay ko. Ang amoy na ito ay hindi maganda para sa mga bagong panganak, kailangan itong iwan sa loob ng ilang linggo bago ito maging ligtas. Nawalan ng pasensya si Doña Elena. Buksan lang ang bintana para maging maaliwalas. Masyado kang mapili, nakikita mo ang panganib sa lahat ng bagay. Sumingit ako at pilit na pinanatili ang kalmado kong boses. Sa tingin ko, kailangan nating hintayin na mawala ang amoy bago tayo umuwi, pansamantala, mananatili muna kami sa ospital. Kinagat ni Doña Elena ang kanyang labi at hindi nagsalita, pero nakita ko ang hindi niya pagiging masaya. Alam ko na naghanda siya ng mabuti para dalhin ako pauwi, pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Nang hapon na yon, dumating si Marco sa ospital na may halong pag-aalala. Alam mo ba? Sabi ni nanay, kung maging matigas ka pa rin, hihingi siya ng tulong sa mga kamag-anak sa probinsya para alagaan ang apo niya at dadalhin niya ito sa bahay sa loob ng ilang araw para masanay. Halos tumayo ako. Hindi. Ang anak ko ay wala pa sa 1 buwan, hindi siya pwedeng ihiwalay sa nanay niya.
Kailangan mong sabihin kay nanay yon. Huminga siya ng malalim. Alam ko pero kailangan mo ring maintindihan na namimiss ni nanay ang apo niya. Tiningnan ko siya at bumigat ang loob ko. Totoo na mahal ni Doña Elena ang apo niya, pero ang pagmamahal ay hindi katumbas ng karapatan na magdesisyon sa lahat ng bagay. Nagiging mas malinaw sa akin na kung walang ganap na suporta mula kay Marco, hindi matatapos ang laban na ito. Pagkatapos ng 2 araw, habang nagpapalit ako ng lampin sa aking anak, sinabi sa akin ng isang nurse na may nagpadala ng regalo. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga laruan, damit ng bata, at isang maliit na sobre. Sa labas ng sobre ay nakasulat na para sa apo ni Doña Elena. Binuksan ko ito at sa loob ay isang sulat. Umuwi ka na, hahayaan ka ng lola mo na maging malaya at hindi na ako mang-aabala. Pangako ng lola. Umupo ako ng tahimik, nanginginig ang mga kamay ko. Ang pangako na ito ay maaaring totoo, pero natutunan ko na ang mga pangako ay minsan lang isang kasangkapan para maabot ang isang layunin. Nang gabi na yon, sinabi sa akin ng nanay ko. Maghanda ka. Kung magdesisyon ka na umuwi, kailangan may malinaw na kondisyon, malinis na silid, ligtas na kapaligiran, at ang karapatan na alagaan ang sanggol ay nasa iyo. Kung hindi nila ito matupad, mananatili tayo dito o maghahanap tayo ng ibang lugar. Tumango ako. Alam ko na ilang araw na lang ang nalalabi bago ang araw ng pag-uwi. Si Doña Elena ay ginagawa ang lahat para maibalik ako, at kailangan ko ring maghanda ng huling dalaw ko. Noong gabing iyon, tiningnan ko ang anak ko na natutulog, at iniisip ko ang lahat ng nangyari. Mula sa mainit na bodega hanggang sa maliwanag na room, at ang mga matinding pagtatalo. Nalaman ko na hindi na ako ang manugang na laging nagpapatalo. Natutunan ko na maging matatag, hindi lang para sa sarili ko, kundi pati na rin sa aking anak. Pero naiintindihan ko rin na ang pag-uwi ay nangangahulugang pagpasok sa teritoryo ni Doña Elena, at doon, ang lahat ng bagay ay mas mahirap hulaan kaysa sa ospital, kung saan mayroon akong mga doktor at nurse sa tabi ko. 3 araw na lang bago ang araw ng desisyon. At sinabi ko sa sarili ko na sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na diktahan ako ni Doña Elena sa anumang bagay, kahit na sa matatamis na pangako o sa matalinong pamimilit. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin niya, pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ko hahayaan na ang aking anak ay manatili sa isang kapaligiran na makakasama sa kanya, kahit na sa loob ng isang araw. Ang araw ng pag-uwi ay dumating din. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga para padedehin ang aking anak at ilagay ang mga gamit ko. Ang nanay ko ay nakatayo sa tabi ko, at tumutulong sa pag-aayos ng mga damit, paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang maliit na anak ko na tahimik na nakahiga sa kama. Ang hangin sa silid ay tahimik, pero ang puso ko ay kumakabog. Alam ko na ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa ospital at pag-uwi. Sigurado ako na may bagong dalaw si Doña Elena, at kailangan kong maging handa na harapin ito. Sa bandang 1-0, dumating si Marco kasama si Doña Elena. Iba sa dati, ngayon, nakaayos ang kanyang damit, maliwanag ang mukha, may dalang basket ng prutas, at isang maliit na bulaklak. Pumasok siya sa silid na may isang maamo ng ngiti. Ang lahat ay tapos na, anak. Nandito ako para sunduin kayo. Handa na ang bahay para sa inyo. Tiningnan ko ang nanay ko, at nakita ko na kumunot ang noo niya. Ang nanay ko ay tulad ko, hindi siya naniniwala na simple lang ang lahat ng bagay. Inilagay ni Doña Elena ang bulaklak sa mesa at humarap sa nanay ko, may halong malalim na kahulugan ang boses niya. Ate Corazon, ngayon na nandito na ang dalawang pamilya, gusto kong maging diretsahan. Alam ko na sa nakaraang ilang araw, mayroong maraming hindi pagkakaunawaan na naging sanhi upang ikaw at ang anak mo ay hindi maniwala sa akin, kaya mayroon akong isang mungkahi. Huminto siya at tumingin sa paligid na parang gumagawa siya ng isang epekto. Naramdaman ko na bumagal ang tibok ng puso ko. Gusto ko na pagkatapos niyong umuwi, magkasama tayong mag-alaga sa apo ko. Pwede kang manatili sa bahay namin sa loob ng 1 buwan para kasama ako sa pag-aalaga sa bata, para masiguro na malusog ang apo, at walang sinuman ang mag-aalala na mang-aabuso ang isa. Biglang naging tahimik ang silid. Nagtinginan kami ng nanay ko. Ito ay isang hindi inaasahang mungkahi. Kung sasang-ayon ako, mananatili ang nanay ko sa bahay ng biyenan ko sa loob ng 1 buwan. Isang bagay na hindi pa nangyari mula nang ikasal ako. Marahang nagsalita ang nanay ko. Ang ibig mong sabihin, mananatili ako sa bahay niyo, titira at kakain kasama kayo, at magkasama kaming mag-aalaga sa apo ko.
Tama. Tumango si Doña Elena. Maaari mong personal na alagaan ang apo mo at ako naman ang mag-aalaga sa apo ko. Ang dalawang lola ay magkasama, siguradong matatanggap ng apo ang sapat na pagmamahal. Sumingit si Marco. Ano sa tingin mo? Kung kasama mo ang nanay mo, mas magiging panatag ka, hindi ba? Natahimik ako sa loob ng ilang segundo. Sa teorya, ito ay isang solusyon na maganda para sa lahat. Pero alam ko ang ugali ni Doña Elena. Kung kasama ko ang nanay ko, sa isang maliit na pagtatalo sa pag-aalaga, ang bahay ay magiging isang digmaan. Hindi nagmamadaling sumagot ang nanay ko. Humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay parang nagtatanong sa aking opinyon. Marahan akong umiling at mahinang nagsalita. Sa tingin ko, ang magkasama ay magiging sanhi ng pagtatalo, mas mabuti na ang bawat isa ay may pananagutan sa isang yugto. Kapag bagong panganak pa lang ako, mananatili ang nanay ko para tulungan akong bumawi. Pagkatapos, kapag mas malakas na ako, hihingi ako ng tulong sa biyenan ko para mas alagaan ang apo niya. Nagdilim ang mukha ni Doña Elena. Natatakot ka ba na hindi magkasundo ang biyenan mo at ang nanay mo? Tiningnan ko siya ng diretsahan, pilit na pinanatili ang kalmado kong boses. Natatakot ako na ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang lola ay makakaapekto sa mental na kalagayan ng apo ninyo at sa akin. Gusto ko na maging kalmado ang lahat para maibigay ko ang pinakamahusay na pag-aalaga sa anak ko. Nagpatuloy ang nanay ko, marahan ang boses pero matatag. Ate Elena, hindi ko po kayo iniiwasan pero alam ko ang ugali ko. Kung mayroon akong nakikitang hindi tama, sasabihin ko ng diretsahan. Ang pagiging diretsahan kapag magkasama ay minsan ay nakakasakit ng damdamin. Kaya, hayaan niyo akong alagaan ang anak ko hanggang sa matapos ang pagpapagaling niya. Sa panahong iyon, mas malakas na ang apo ninyo at pwede niyo siyang alagaan kung paano ninyo gusto. Natahimik si Doña Elena sa loob ng ilang segundo at huminga siya ng malalim. CJ. Pero sinasabi ko sa iyo, pag uwi mo, mananatili ka sa kwarto ninyo, walang pagbalik sa bodega. Gumastos ako ng pera para sa bagong aircon, sana, huwag mong isipin na hindi kita mahal. Tumango ako. Babalik ako sa kwarto namin, pero pakiusap, sa pag-aalaga sa sanggol, susundin namin ang payo ng doktor. Kung mayroon tayong hindi malinaw, magtanong tayo para maging malinaw. Kinagat ni Doña Elena ang kanyang labi at tumango. Alam ko na hindi pa siya ganap na sumasang-ayon, pero kahit papaano, walang pagtatalo. Pagkatapos ng mga papeles sa pag-uwi, lumabas kami sa sasakyan. Niyakap ko ang aking anak at umupo sa likod, at ang nanay ko ay umupo sa tabi ko. Si Doña Elena at Marco ay umupo sa harap. Sa daan pa uwi, nag-uusap sila ng nanay ko tungkol sa lahat ng bagay, mula sa pagtatanim ng gulay, pag-aalaga ng manok sa probinsya, hanggang sa pagbili ng mga gamit para sa apo. Ang boses niya ay malambot na parang hindi nangyari ang mga tense na araw noon. Pero nakita ko pa rin sa mga mata niya ang pagkalkula. Alam ko na tapos na ang laban sa ospital, pero ang buhay sa bahay ay isang mahaba na daan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay, tiningnan ko ang pamilyar na bahay. Sa pagkakataong ito, pumasok ako na may ibang kaisipan, mas maingat, mas proaktibo, at mas determinado na huwag magpadala sa mga panggigipit tulad ng dati. Sinundan ako ng nanay ko na may hawak na bag ng gamit ng apo. Nakita ko ang mga mata niya na nag-ikot sa bawat sulok ng bahay, sinusuri ang lahat ng bagay. Siguro naghanda siya na protektahan ako at ang apo ko, kahit na sa loob lang ng isang buwan. At alam ko rin na mula ngayon, ang bawat araw sa bahay na ito ay magiging isang pagsubok para sa aming tatlong babae, ako, ang nanay ko, at ang biyenan ko. Sa unang araw namin sa bahay, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang kwarto namin ay talagang nalinis, ang amoy ng bagong pintura ay bumaba na, ang aircon ay tahimik, at ang mga kumot ay bago. Tinulungan ako ng nanay ko na ilagay ang kama ng sanggol sa tabi ng kama namin, at si Doña Elena ay nakatayo sa pinto, tumatango na parang gusto niyang ipakita na ginawa niya ang kanyang pangako. Sa tanghali, kumakain kami ng magkasama. Naghanda si Doña Elena ng maraming pagkain para sa bagong panganak, nilagang paa ng baboy, karne na may itlog, at nilagang manok na may Chinese herbal medicine. Ang nanay ko ay kumuha lang ng ilang piraso ng karne at binigay sa akin ang isang mangkok ng sabaw na may tinadtad na karne. Kainin mo ito para madaling matunaw at mas madami ang gatas mo. Agad na kumunot ang noo ni Doña Elena. Ate Corazon, ang mga bagong panganak ay hindi dapat kumakain ng mga bagay na malamig, ang pagkain ng gulay ay nakakabawas sa gatas.
Nanganak ako ng 3 anak at marami akong karanasan. Hindi nagpapatalo ang nanay ko. Ang karanasan ay kailangan ding baguhin. Ngayon, ang mga doktor ay nagpapayo na kumain ng gulay para lumabas ang dugo at para matulungan ang matris. Kung mananatili ka sa iyong noon, paano ka magiging moderno? Sumingit ako, pilit na pinabababa ang tensyon. Sige, nanay, kakainin ko ang pareho. Para makakuha ako ng pagkain mula sa biyenan ko at mula sa nanay ko para maging sapat ang nutrisyon ko. Ang hapunan ay natapos pero ang hangin ay mayroong kaunting gulo. Alam ko na ang mga pagkakaiba sa pag-aalaga ay hindi madaling magkasundo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumitaw ang pagtatalo. Ang nanay ko ay sanay na sa pagpaligo sa apo ko sa umaga, gamit ang tamang temperatura ng tubig at sabon para sa mga bagong panganak. Si Doña Elena naman ay naniniwala na dapat lang napaliguan siya ng mainit na tubig na may dahon ng tsaa at sa hapon para maiwasan ang malamig na hangin sa umaga. May isang araw, habang naghahanda ang nanay ko ng tubig para sa sanggol, pumasok si Doña Elena at hindi masaya ang boses niya. Ang pagpaligo sa mga bata ng sabon ay masama para sa balat nila. Ang dahon ng tsaa ay malinis at mabango, bakit hindi mo gamitin? Sumagot ang nanay ko ng maikli. Maaaring maganda ang dahon ng tsaa, pero kung hindi ito malinis na huhugasan, ang mga tira-tira ay makakasama. Mas naniniwala ako sa malinis na tubig at sabon para sa mga bata. Tumayo ako sa gitna, yakap ang aking anak, at natatakot na magsimula ang isang pagtatalo. Sa huli, nagmungkahi ako. Hayaan niyo na lang ako na magdesisyon, magpapalit-palit ako ng paraan para masanay ang sanggol sa dalawang paraan. Tahimik silang dalawa, pero alam ko na ang katahimikan na ito ay pansamantala lang. At isang gabi, mayroong malakas na ulan na nagbago ng maraming bagay. Sa bandang 2:00 ng umaga, habang natutulog ako, narinig ko ang aking anak na umiiyak ng malakas. Bumangon ako at nakita ko na pulang-pula ang mukha niya at mainit ang katawan niya. Nagulat ako at ginising ko ang nanay ko at tumakbo ako para kumatok sa pinto ni Doña Elena. Binuksan ni Doña Elena ang pinto, at nang marinig niya na may lagnat ang apo niya, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Sinukat ng nanay ko ang temperatura, 38.7 degrees Celsius. Nanginginig ako at tumutulo ang luha ko. Pinadedi ko lang siya bago siya matulog at maayos naman siya. Ano ang nangyari? Mas kalmado si Doña Elena kaysa sa akin. Huwag kang umiyak, asikasuhin natin ito. Ate Corazon, kunin mo ang basang tuwalya at punasan mo ang katawan niya. Tatawag ako ng taxi para dalhin siya sa ospital. Sa loob lang ng ilang minuto, kaming tatlo, na laging magkasalungat sa loob ng maraming araw, ay nagtutulungan ng maayos. Ang nanay ko ay nagpupuna sa katawan ng sanggol, yakap-yakap ko siya, at si Doña Elena ay tumatawag sa ospital. Nagising si Marco, nagmadali siyang magbihis at nagmaneho sa ulan. Pagdating sa ospital, sinuri ng doktor ang sanggol at sinabi na mayroon siyang bahagyang lagnat dahil sa sore throat, siguro dahil sa biglaang pagbabago ng panahon, at sa kabutihang palad ay nalaman namin ito agad. Pagkatapos niyang uminom ng gamot at bantayan sa loob ng ilang sandali, mas mahimbing na ang tulog niya. Habang nakaupo kami sa pasilyo ng ospital, nakita ko ang nanay ko at si Doña Elena na nakaupo sa tabi ng isa't isa. Wala nang pagdududa o sarkastikong boses, nag-uusap sila ng maikli, at nakatuon sa kung paano alagaan ang apo nila pag-uwi. Marahang nagsalita si Doña Elena. Mabilis akong magalit at minsan ay mapilit, pero totoo na mahal ko ang apo ko. Huwag mong isipin na gusto kong kunin ang anak mo. Huminga ng malalim ang nanay ko. Ganoon din ako. Natatakot lang ako na masasaktan ang anak ko, kaya nag-ingat ako. Kung totoo na para sa apo mo, mas panatag na ang loob ko. Nakaupo ako sa tabi, narinig ko ang lahat at naramdaman ko na parang naluha ako. Siguro, kailangan nilang dumaan sa isang takot dahil sa kalusugan ng sanggol, para malaman nila na ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung paano masisiguro na ligtas ang bata. Pagbalik namin sa bahay sa umaga, inilagay ko ang anak ko sa kama, at nakita ko ang dalawang lola na magkasama na naghahanda ng mainit na tubig at tuwalya. Sa unang pagkakataon, nakita ko sila na magkasama sa isang lugar ng walang tensyon. Sinabi ko sa sarili ko, siguro ito ang simula ng pagbabati, pero alam ko rin na ang ugali ng tao ay hindi madaling magbago. Para mapanatili ang kapayapaan na ito, kailangan kong maging mas matalino, protektahan ang aking anak, at panatilihin ang paggalang sa pagitan ng dalawang nanay.
At sa loob ko, umaasa ako na ang mga gabi na kailangan naming magmadali sa ospital ay hindi na mauulit. Pero kung mangyari man, naniniwala ako na kaming tatlo ay magiging nasa isang panig, ang panig ng bata. Pagkatapos ng malakas na ulan na nagdala sa aming anak sa ospital, ang kapaligiran sa bahay ay talagang naging mas kalmado. Ang nanay ko at si Doña Elena ay nagsimulang mag-usap ng mas madalas, mas kakaunti ang mga sarkastikong salita, at nagtutulungan pa sila sa pag-aalaga sa apo nila. Huminga ako ng maluwag na parang tapos na ang gulo, pero nagkamali ako. Ang bagyo ay umatras lang para magtipon ng lakas, at bumalik ito sa isang paraan na hindi ko inaasahan, at may kinalaman sa pera. Nang umagang iyon, isang Sabado, habang pinapadediko ang aking anak, narinig ko ang nanay ko at si Doña Elena na nag-uusap sa labas ng kwarto. Normal ang boses nilang dalawa at hindi sila galit. Akala ko, nag-uusap sila tungkol sa pamimili, pero ang mga sumunod na salita ay nagpatahimik sa akin. Ate Elena, narinig ko kahapon na sinabi ni Marco na ang naipon ni Analia para sa apo niya ay halos naubos na. Nagtanong ang nanay ko na may halong pagdududa. Marahang sumagot si Doña Elena. Ay, kumuha ako ng kaunti para bayaran ang utang ng kapatid ko. Maliit na bagay lang, babayaran ko rin pagkatapos. Halos nawalan ako ng imik. Ang naipon na yon ay galing sa pagtatrabaho ko sa loob ng maraming taon, at gusto ko itong gamitin para sa anak ko para hindi ako maging umaasa sa sinuman. Sa ospital, gumastos ako ng marami pero mayroon pa ring malaking halaga. Hindi ko inaasahan na kukuha si Doña Elena ng walang pahintulot at gagamitin pa ito para sa kanyang personal na layunin. Agad na lumakas ang boses ng nanay ko. Paano mo nagawang kumuha ng pera ng anak mo ng walang pahintulot? Nanatiling kalmado si Doña Elena. Ang bahay na ito ay para sa lahat, si Analia ay manugang, ang pera niya ay para sa pamilya. Humiram lang ako. Lumabas ako na may hawak na anak ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Nanay, bakit hindi niyo ako tinanong? Ang pera na yon ay inilaan ko para sa pag-aalaga sa anak ko, hindi para bayaran ang utang ng sinuman. Tiningnan ako ni Doña Elena na may halong inis. Ako ay biyanan mo, parang nanay mo lang ako. Humiram ako para tulungan ang pamilya, ibabalik ko rin, huwag mong gawing malaking issue. Nilunok ko ang luha ko pero matatag ang boses ko. Hindi ko ito ginagawang malaking issue. Ito ay isang prinsipyo. Handa akong tumulong kung tatanungin ako at kung tingin ko ay tama. Pero hindi ko tinatanggap na kumuha kayo ng pera ko nang walang pahintulot. Ang nanay ko ay agad na kumampi sa akin. Ate Elena, mali ang ginawa mo. Walang sinuman ang may karapatan na kumuha ng pera ng iba, kahit na sa pamilya. Kumunot ang noo ni Doña Elena, natahimik siya ng ilang sandali at pumasok sa kwarto, at sinara ang pinto. Sa buong umagang iyon, hindi siya lumabas ng kwarto. Pag-uwi ni Marco mula sa trabaho, narinig niya ang kwento ko at nawalan siya ng imik. Nag-aalangan siya. Siguro iniisip ni nanay na simple lang ito dahil sa probinsya, ang pera sa bahay ay para sa lahat. Pero naiintindihan ko na galit ka. Tiningnan ko siya, pilit na pinanatili ang kalmado ko. Hindi lang ako galit, nag-aalala ako. Kung nagawa ni nanay na kumuha ng pera ng isang beses, magagawa niya ulit. At kung ang pera na yon ay para sa anak ko, hindi ko hahayaan na maulit ito. Tumango siya, at nangako na makikipag-usap siya sa nanay niya, pero alam ko na hindi ito madaling lutasin. Nang gabi na yon, habang natutulog na ang nanay ko, lumabas si Doña Elena ng kwarto. Umupo siya sa upuan sa tapat ko, at mas mahina ang boses niya kaysa sa umaga. Humihingi ako ng tawad na hindi ako nagsabi. Pero noong araw na yon, mayroong emergency ang kapatid ko, at walang sinuman ang makakatulong. Kaya naglakas loob ako na gawin yon. Tahimik akong nakinig at sumagot. Naiintindihan ko na mayroong problema ang pamilya, pero mula ngayon, kailangan niyo na magtanong bago ninyo gamitin ang pera ko, lalo na ang pera para sa anak ko. Huminga ng malalim si Doña Elena. Nangangako ako na hindi na ako kukuha ng walang pahintulot. Tumango ako pero mayroon pa ring takot sa loob ko. Gaano katagal tatagal ang pangako na ito? Sa mga sumunod na araw, ang lahat ay mukhang maayos. Pero napansin ko na nagsimulang mag-usap ng mas madalas si Doña Elena at Marco, lalo na kung wala ako. May isang araw na narinig ko siya na sinabi niya, ang asawa mo ay masyadong maingat sa pera, na parang sa kanya lang. Ang mga babaeng nagtatago ng pera ay hindi maganda. Naramdaman ko na parang giniginaw ako.
Malinaw na hindi pa niya binitawan ang ideya na kontrolin ang aking pananalapi. Nagdesisyon ako na magbukas ng isang personal na account, at ang nanay ko lang ang may hawak ng auxiliary card. Iyon lang ang tanging paraan para masiguro na ang pera para sa anak ko ay hindi maabot ng sinuman. Ayoko na makipag-usap ng diretsahan pero mag-ingat ako. Noong gabing iyon, habang pinapatulog ko ang aking anak, pumasok ang nanay ko at bumulong siya. Anak, huwag kang maging kampante, si Ate Elena ay matalino, ang issue sa pera ay magiging mahaba. Panatilihin mo ang pera mo para sa sarili mo. Niyakap ko ang kamay ng nanay ko at marahan akong tumango. Alam ko na ang alon na ito ay maaaring magtatagal at mas mapanganib ito kaysa sa anumang pagtatalo. Pero sinabi ko rin sa sarili ko na sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging pasibo. Dahil naintindihan ko na ang pagprotekta sa anak ko ay hindi lang tungkol sa pagprotekta sa kalusugan niya, kundi pati na rin sa pagbibigay sa kanya ng matatag na pundasyon sa material at emosyonal na kalagayan. Pagkatapos kong magdesisyon na magbukas ng isang personal na bank account sa pangalan ko at ang nanay ko ang may auxiliary card, akala ko ay mayroon na akong matatag na kalasag laban sa anumang pang-aabuso ng biyenan ko. Pero sa katotohanan, hindi madaling bumitiw si Doña Elena sa bagay na ito. Isang hapon, pagkatapos kong umuwi mula sa trabaho, narinig ko ang boses niya sa telepono sa sala na may halong malalim na kahulugan. Titignan ko kung ano ang gagawin niya. Ang mga babaeng nagtatago ng pera, nagiging sanhi ng pagkakahiwalay ng pamilya. Pumasok ako, nakita niya ako at agad na sinara ang telepono, pilit na tinatago ang inis niya. Diretsahan kong sinabi. Sino ang kausap ninyo, nanay? Pilit na ngumiti si Doña Elena. Kinausap ko lang ang mga kapatid ko sa probinsya. Seryoso ang mukha ko. Alam niyo ba na nagbukas ako ng personal na account para sa anak ko at para sa akin? Kumunot ang noo ni Doña Elena. Pero sa tingin ko ay maliit na bagay lang iyon. Pwede mo itong ibahagi sa akin, huwag mong itago para hindi magkaroon ng distansya. Pinutol ko siya. Hindi ito distansya kundi pagprotekta sa sarili. Ang pera na iyan ay bunga ng aking pagtatrabaho, hindi para gamitin sa ibang bagay nang walang pahintulot sa akin. Natahimik si Doña Elena at bumaba ang boses niya. Kung ganoon, sana mag-ingat ka. Ang pagtatago ng pera ay parang pagtatago ng distansya sa loob ng pamilya. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na nagsimula siyang magtanong ng mas madalas. Pumupunta siya sa bahay ng walang abiso, nagtatanong siya tungkol sa aking mga gastos, at lihim niyang sinusuri kung paano ko ginagamit ang pera. May isang araw na sinadya niyang sabihin, dapat ay ibahagi mo ang pera sa pamilya para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Natahimik ako at hindi sumagot agad, pero sa loob ko ay kumukulo ang dugo. Isang gabi, habang pinapadediko ang aking anak, pumasok si Doña Elena sa kwarto, may dalang isang sobre. Inilagay niya ito sa mesa, at mababa ang boses, pero may halong matatag. Ito ay isang bahagi ng pera na binibigay ko sa iyo, para magamit mo sa pag-aalaga sa apo ko. Gusto ko na huwag mo itong itago, hayaan mo akong tumulong. Tiningnan ko ang sobre, at naghalo-halo ang aking damdamin. Naiintindihan ko na gusto niyang magbigay ng pressure sa akin, para talikuran ang personal account ko o ibahagi ang pera ko sa kanya. Pilit kong pinanatili ang kalmado kong boses. Salamat, nanay, pero gusto ko na maging malinaw at transparent ang lahat. Gagamitin ko ang pera na yan para sa anak ko, pero hindi ko kayang payagan na maging kontrolado ako o mapilit. Huminga ng malalim si Doña Elena at tiningnan ako. Huwag kang maging masyadong matigas ang ulo. Ang pamilya ay dapat na nagbabahagi, hindi nagtatago. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Ang pamilya ay dapat na nagagalang sa isa't isa. Magbabahagi ako kung sa tingin ko ay ligtas ako at ginagalang ako. Mula noon, ang hangin sa bahay ay naging mas tense. Nagsimulang maging matalino si Doña Elena sa pag-aabala kay Marco, na naging sanhi upang maging nasa gitna siya ng dalawang panig, at hindi niya alam kung saan siya kakampi. May isang beses na narinig ko ang pag-uusap sa pagitan ng biyenan ko at ng asawa ko. Kailangan mong sabihin sa asawa mo na ang pera sa bahay ay para sa lahat. Ang pagtatago niya ng pera ay magiging sanhi ng pagdududa at pagkawala ng tiwala. Sumagot si Marco. Nanay, naintindihan ko pero may dahilan siya. Anong dahilan na hindi niya masabi sa akin? Ang pamilya ay dapat na transparent, huwag mong hayaan na mawala ang pagkakaisa. Gagawin ko ang lahat pero sana maintindihan mo rin ako at ang anak ko.
Nakatayo ako sa labas at narinig ko iyon, at bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na magtatagal pa ang pagtatalo sa pagitan namin ni Doña Elena, at si Marco ang magiging nasa gitna, at makakaranas ng maraming pressure. Isang hapon, habang naghahanda ako ng pagkain para sa anak ko, dumating si Doña Elena. Sa pagkakataong ito ay may dalang merienda at isang papel. Inilagay niya ang papel sa mesa at sinabi, "Ito ay listahan ng mga gastos ng pamilya sa nakaraang ilang buwan. Gusto kong tingnan mo para mas maintindihan mo." Kinuha ko ang papel, at nakita ko ang maraming halaga na hindi ko alam, ang mga gastos ng pamilya at ang mga utang ni Doña Elena. Sinasabi ninyo na gusto ninyo na maintindihan ko, pero hindi niyo ako sinasabihan noon? Tanong ko. Naisip ko na hindi na kailangan, sapat na maintindihan at sundin mo na lang. Naramdaman ko na parang nainsulto ako pero hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya na may halong determinasyon. Aalagaan ko ang sarili kong pananalapi, pero ang lahat ng gastos ng pamilya ay pag-uusapan natin. Kumulot ang noo ni Doña Elena. Sige, pero huwag mong gawing tensyonado, baka mawala ang kapayapaan sa bahay. Nang gabi na yon, tumawag ako sa nanay ko at sinabi ko ang lahat. Galit siya. Anak, ang manugang ay hindi lang manugang kundi nanay ng apo ko. Ang biyenan mo ay dapat na maintindihan yon, kung hindi, pupunta ako para tulungan ka. Nang marinig ko ang sinabi ng nanay ko, gumaan ang pakiramdam ko, alam ko na kahit gaano kahirap, hindi ako nag-iisa. Pero sa loob, naintindihan ko na ang mga susunod na araw ay puno pa rin ng hamon. Para mapanatili ang kapayapaan para sa anak ko, kailangan kong maging matyaga, matatag, at minsan ay kailangan kong gumamit ng talino. Pagkatapos ng mga araw ng paglutas sa mga pagtatalo, tensyon, ngayong gabi, nakaupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga bituin sa labas, puno ng pag-asa pero nag-aalala pa rin. Alam ko na hindi pa talaga maayos ang lahat, pero naniniwala ako na ang pagbabago ay nagsisimula sa akin, mula sa pagiging mapagbigay at sa determinasyon na panatilihin ang kaligayahan ng pamilya. Ang kwento ko, isang batang nanay, ay dumaan sa maraming gulo kasama ang biyenan ko. Mula sa pagiging nasa isang basa na bodega hanggang sa mga matinding pagtatalo tungkol sa pag-aalaga sa anak, hanggang sa pera at sa karapatan na magdesisyon. Pero sa lahat ng iyon, natutunan ko ang maraming mahalagang aral tungkol sa pagiging matyaga, pag-unawa, at ang lakas ng pagmamahal ng isang nanay. Nang araw na yon, isang magandang araw, nagtipon-tipon ang pamilya namin sa bahay. Nag-uusat si Doña Elena at ang nanay ko ng normal, nang walang tensyon tulad ng dati. Si Marco ay nakatayo sa tabi, may bihirang ngiti sa kanyang labi. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagbahagi ang nanay ko. Dati, iniisip natin na tayo ang tama, pero ang hindi pagkakaunawaan ang nagpapahirap sa lahat. Ngayon, ang mahalaga ay magkasama tayong mag-alaga sa bata, para maging masaya at malusog ang mga apo natin. Tumango si Doña Elena. Nalaman ko rin na ang pagmamahal ay hindi pagpapilit kundi paggalang at pagtutulungan. Ang nanay at biyenan ay parehong mga nanay ng apo, at pareho tayong may karapatan na maging mahalaga. Umiti ako at may luha sa mga mata ko. Salamat, nanay at lola, na naintindihan nyo ang isa't isa. Alam ko na hindi madali para sa sinuman sa atin na magbago, pero para sa anak ko, para sa apo ninyo, kailangan nating magsikap. Nagsimula kaming magbahagi ng mga gawain sa pag-aalaga sa sanggol ng mas maayos. Ang nanay ko ay nag-aalaga sa mga madaling gawain, at nag-aalaga sa aking kalusugan at sa aking pagkain. At si Doña Elena ay tumutulong sa paglilinis, pagluluto, at pagbabantay sa apo niya kapag kailangan kong magpahinga. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang kapayapaan sa loob ng bahay. Wala nang pagtatalo, wala nang tensyonado na mga tingin. Nagtutulungan kami sa mga gawain, at nagbabahagi kami ng kaligayahan kapag nakikita namin ang apo na lumalaki ng malusog. Isang hapon, habang hawak ko ang aking anak sa bakuran, lumapit si Doña Elena, at marahang hinawakan ang kamay ko. Anak, humihingi ako ng tawad sa mga nangyari. Alam ko na marami akong ginawa na nagpasakit sa'yo. Niyakap ko ng mahigpit ang kamay niya. Humihingi rin ako ng tawad kung may nagawa ako na nagpasakit sa'yo, ang mahalaga ay magkasama tayong dumaan sa lahat. Nagtinginan kaming dalawa at mumiti, na parang nakahanap kami ng malalim na pag-unawa pagkatapos ng lahat ng gulo. Naiintindihan ko rin na walang perpektong pamilya, pero sa pinakamahirap na oras, ang pagmamahal ay sinusubok at pinatatatag. Nagpapasalamat ako na mayroon akong nanay na nasa tabi ko, na laging handang tumulong at maging suporta sa akin.
Pinapahalagahan ko rin ang pagbabago at pagsisikap ng biyenan ko, kahit na minsan ay mayroong mga pagkakaiba. Nang tiningnan ko ang anak ko na natutulog ng mahimbing sa kama, tahimik akong nangako na laging protektahan ko siya at bigyan siya ng pinakamahusay na kapaligiran para lumaki. Hindi lang sa material kundi pati na rin sa pagmamahal, pagiging mapagbigay at sa pagiging matyaga. Naiintindihan ko na ang pagiging nanay ay hindi lang isang karapatan, kundi isang walang hanggang laban na kailangan ng nanay na maging matatag para sa kanyang anak. Ang buhay ng pamilya ay hindi laging kalmado, lalo na ang relasyon sa pagitan ng biyenan at manugang. Sa pamamagitan ng kwento na ito, nakita natin ang mga problema, hindi pagkakaunawaan, at mga pagtatalo sa paraan ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero higit sa lahat, ang pagmamahal ng pamilya, pagiging mapagbigay, at pagiging matyaga ang susi para matulungan ang mga miyembro ng pamilya na dumaan sa gulo at hanapin ang kapayapaan at kaligayahan. Ang pinakamalaking aral na ibinibigay ng kwento ay nasa anumang sitwasyon, laging unahin ang pagmamahal at matuto na makinig at maggalang sa isa't isa. Huwag hayaan ang mga maliliit na pagtatalo na sirain ang kaligayahan, dahil iyon ang lugar kung saan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay lumalaki.